We will never surrender America's sovereignty to an unelected, unaccountable global bureaucracy. Elected officials, including 6 judges, have been designated for sanctions by the United States, alongside with terrorists and drug traffickers. Ayun na mga kababayan, alongside with traffickers, 6 naman muli na mga huwes ng ICC pinarusahan ni paring Trump. Mga kababayan, ito na ang ating pinakahihintay, ang nalalapit na pag-uwi ni Tatay Digong. This time mga kababayan, isa pong napakalaking panalo ang nagawa ni Tatay Digong. Mga kababayan, may breaking news po tayo. Ito po, no? Ano ang detalye nitong breaking news mga kababayan na sinasabi po natin dito po sa puntong ito at sa video ito ay makikita po natin ang malaking ipinanalo ni Tatay Digong. Abangan po ninyo ito mga kababayan, may breaking news po tayo rito. Ano ho? At wag po kayong aalis sapagkat may matindi pong ipinanalo si Tatay Digong dito mga kababayan sa video ito. Samantala, eto na po ang huling habilin ni Yusek Cabral bago po siya pumanaw or pinatay or sadyang pinatay mga kababayan o kung ano man ang nangyari sa kanya. Ang huling habilin ay inilabas na po. Ito kasi kaya po isa sa mga dahilan na hindi ito inilabas ngayon ay nakakatakot para sa seguridad ng mga maglalabas na ilabas ito. Pero kung pumanaw na ako, nagbigay po ako ng instruction na ilabas yung buong Cabral files. Ayan na mga kababayan, kung pumanaw na ako, ay binigyan daw po siya ng instruction upang ilabas ang Cabral files mga kababayan. Naku, ito na kaya ang inaantay natin at ang mga buong detalye po nito ay atin pong matutunghayan sa sumandali mga kababayan. Ngunit bago yan, sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, inanyayahan ko po kayo na paki-like, paki-share at paki-subscribe po ang ating channel sa mga hindi pa po subscribers. Maraming salamat po sa lahat ng walang sawang sumusuporta sa ating mga video. At ito na po, tuloy na po tayo mga kababayan, di ko na po kayo bibitinin sa ating mga detalye ngayon. Uunahin ko po muna ito pong video kung saan ay napakalaking panalo ni Tatay Digong dito mga kababayan. Ano ho? Breaking news po muna tayo mga kababayan sapagkat may matindi pong nagaganap ngayon sa ating bansa na ito po ay parang passers-by lang ng ating mga kababayan. Ano? Pero sa totoo lang, ito po ay isang ipinanalo ni Tatay Digong mga kababayan. Tingnan nyo po ha. Tingnan nyo po muna itong aking ipapakita sa inyo. O, to muna. Ang masasabi ko lang, no, Kaloy, Michelle, masasabi ko lang kay Ronald Cardema ay shut up. Kung talagang meron siyang mga sa atin, sa amin, kung meron siyang mga hard evidence sa amin na maglilink sa amin doon sa CPP-NPA, ilabas niya, di ba? Kaya shut up, tumigil ka, dalhin mo sa korte yung galit mo sa Makabayan Black. Oh, eto ngayon, Franz Castro, shut up ka ngayon. Ikaw ang isang kidnapper at nagdadala sa mga kabataan pala talaga sa NPA areas. Oh, ngayon ikaw ang shut up, Franz Castro, after 4 na taon, 5 taon ng pagsasabi mo sa akin. Ikaw pala ay nahatulan, ikaw pala ang totoong nagdadala sa mga kabataan natin sa kapahamakan at napatunayan ito ngayon sa korte kasama ang inyong mga kagrupo. Sa ngayon nakakakita ng 2 kongresista nasa gitna ng NPA-infested area ng gabi sa dilim. O kung hindi pa kayo talagang konektado sa NPA, anong ginagawa ng 2 kongresista doon? Sila mismo yung nagdadala ng mga kabataan. Kaya tama yung ginawa ni Vice President Sara Duterte nung siya ay DepEd Secretary na meron siyang intelligence fund patungkol kung sino yung mga guro na nagyayaya sa mga estudyante, sa mga kabataan papuntang NPA. Ito mismo, nagpapakilalang kinatawan ng mga makakaliwang guro. Siya mismo personal naglalakad sa bundok, nagdadala ng mga batang Pilipino papunta sa NPA area. Kung siya mismo ginagawa niya yun, paano pa ibang guro? Kaya tama na meron intelligence fund sa DepEd dati si Vice President para malaman yung mga ganitong gawain ng mga gurong makakaliwa. Iyan ang nagpapatunay na sa matagal na panahon, itong mga makakaliwang kongresista, sila talaga ang nagdadala sa mga kabataan papunta sa NPA areas, di ba? Buti nga nakasuhan sila at na
sentensyahan, na convict ng korte. At nakakaawa yung mga bata. Buti nga nakalagay doon sa desisyon, yung mga bata, ibiniyahin nila ng hating gabi. Sa dilim, pinalakad nila sa bundok. Yung iba doon, mga minor de edad, pinalakad nila sa mga cliff, sa may mga ravine, no, mga gilid ng bundok. Buti nga hindi nabaril kasi ano talaga yun, NPA infested area, nasa dilim yung mga bata. Wala na silang masasabi patungkol sa red tagging kuno, di ba? Hindi naman tayo yung nagtag sa kanila, hindi naman tayo yung nag-convict at nagsentensya sa kanila, isang korte ng Pilipinas. Alam mo, ang korte talagang ano yan, hindi ka pwede mag-exaggerate ng kwento dyan. Talagang tumagal yung panahon na inalam mismo nung huwes kung ano yung detalye lamang, ha? Walang exaggeration sa mga kwento. At mula doon, nagdesisyon sila na ito talagang dating kongresista ng Bayan Muna at incumbent na kongresista ng ACT Teachers na nagpapakilalang kinatawan ng mga guru sa Pilipinas, talagang ano sila, guilty sila, beyond reasonable doubt nakalagay dun sa papeles. Ibig sabihin, hindi nila matatanggi sa kahit anong senaryo na sila talaga ang nagdadala at nagdala doon sa mga kabataan ngayon sa NPA area. Kaya tayo ay natutuwa kasama ang mga tropa ng gobyerno. Dahil for the longest time, kasama ang SMNI, kasama ang mga tropa ng gobyerno, alam natin na sila yon. Kaya lang pag sinasabi natin yung katotohanan na yon, di ba, truth that matters, yan ang inaano natin sa advocacy natin sa SMNI. Alam natin sila yon, sinasabi red tagger tayo. Eto na, ang nagtag mismo sa kanila, ang nag-convict at nagsentensya sa kanila, Korte ng Pilipinas. At ang masasabi natin dyan, walang immunity itong si Franz Castro na ito. Dahil talagang ang kanyang sentensya ay hanggang 6 na taon. At nakalagay doon ang immunity ng isang kongresista sa panahon lang na mayroong sesyon ng Kongreso. Walang sesyon ng Kongreso ngayon. Adjourned ang Kongreso, ang balik pa nga sa SONA, di ba? So, itong ganito walang immunity. At tayo ay nagagalak, kayang-kaya ito nagpapatunay sa ating mga pinaghirapan ng SMNI, na Vice President Sara Duterte, pinaghirapan ni Pangulong Duterte at ng NTF-ELCAC at ng ating mga tropa ng gobyerno. Matagal nating nilalabanan itong mga kongresista ng mga kaliwa na inaanay tayo mula sa gobyerno. At ang ating mga tropa ng gobyerno na namamatay, nagsasakripisyo, hanggat nandyan kayo, nandun kami sa Kongreso, makikipag-away, makikipag-debate, ipapahiya namin yung mga kongresista ng mga kaliwa at sumusuporta sa NPA hanggang maubos ninyo ang NPA sa field at maubos namin sila sa Kongreso. Muli, maraming salamat po. Thank you, sir, for the very inspiring message. Ayan mga kababayan, ito pong si Duterte Youth Party List Cardima, ano ho mga kababayan, ay ito nga po ang isa sa matindi pong lumalaban dito sa mga makakaliwang grupo na andyan nga po sa Kongreso. At yun nga, pinapamunuan nga po ito, or parang pinangungunahan nga po ito ng mga makabayan black at mga NPA terorista. At ang masaklap mga kababayan, hindi po ito sila natanggal. Ano ho? Now, ito rin pala ang mga kababayan ang dahilan kung bakit talaga gusto nilang ipa-impeach si Vice President Inday Sara Duterte at gusto nilang malaman kung sino talaga si Piatos. Kasi si Piatos pala mga kababayan ang nakatuklas ng kanilang mga ginagawang kalukuhan. Sila pala mga kababayan ang dahilan kung bakit itong mga kabataan ay nailalagay sa panganib at dinadala po sa bundok para maging MPA nito pong mga grupo ni Castro. Napatunayan po si Castro sa korte po natin, hindi po yan mema lang, hindi po yan mga marites at mga vlog lang, no? Ito po ay napatunayan mula po sa DAPNOR RTC at ngayon nga po na affirm po ito dito po sa Court of Appeals. Ngunit ang problema mga kababayan, ito pong ating batas, ito pong ating otoridad ngayon sa pamumuno ni Remulla, mga dalawang Remulla, ay ang mga kinukulong, ang katulad ni Tatay Digong, ni Kibuloy, na hindi pa naman po napatunayan, hindi pa po convicted. Ngunit ang nakaka-boyset isipin, ito pong mga convicted criminal, lalo na nga yan si Castro, mga kababayan, ay ayaw po nilang hulihin.
Ay nako, ang sakit magsalita no mga kababayan, ang hirap, makakasakit lang talaga tayo eh. Pero napakagago talaga ng ating gobyerno ngayon. Biruin mo, convicted criminal na yan si Castro. Na-affirm na nga, hindi pa rin nila, na-affirm na nga ng Supreme Court. Hoy, John Beck, ang yabang-yabang mo, mayroon ka pang pangarap na tumakbong presidente sa 2028, huliin mo muna ang kriminal na si Castro, gago! Diba? Ayan si Castro, hindi pa po niya hinuhuli. Ito naman ngayon, mayroon na namang controversial dito sa pagkamatay ni Cabral, no? May naglalabasan na naman mga ebidensya, mga kababayan at video na talaga naman na talagang nakakarindi mga kababayan. Ito, panoorin niyo mga kababayan itong sinasabi ko sa inyong breaking news at panalo si Tatay Digong. Ito po mga kababayan. Breaking news. Breaking, the Supreme Court has affirmed the murder conviction of 3 policemen for the killing of 17 years old Kian De Los Santos at Caloocan City in 2017. Ano ibig sabihin? Bakit mga kababayan, itinatag natin na panalo si Tatay Digong? Di ba ang bintang nila ay AJK at walang justice? Kaya nga po sila nagtakbo, pumunta dyan sa ICC. Tama hindi? Now, bakit itong desisyon ng Korte Suprema ay inaffirm ang conviction laban doon sa mga pulis na di umano ay pinatay itong si Kian De Los Santos? Di ba panalo yung war on drugs ni Tatay Digong dito? Tama hindi? Kasi kung totoo yung mga bintang nila laban dito kay Tatay Digong dito sa AJK na ito at walang hustisya dito sa ating bansa, disin sana hindi ito i-affirm ng ating Korte Suprema. Correct me if I'm wrong mga kababayan, pero sa tingin ko, gumagana po ang hustisya sa ating bansa. Now, ang problema lang natin ngayon, ang atin pong Pangulo ang hindi gumagana dahil nga po siguro, ayon sa kanyang ate, bangag ito araw-araw, umaga, tanghali, gabi, panay pulburon ang laman ng utak nito kaya hindi po nito alam ang kanyang gagawin. Kaya wala pong justisya ngayon. Manapa, kabaliktaran pong pinaggagawa nitong kanyang kapatid. Na aywan ko lang po dito sa mga kasundaluhan natin, bakit hindi pa rin po sila umaaksyon? Na senador naman din ang nagsabi. Si Senator Amy Marcos din naman ang nagsabi na itong kanyang kapatid ay adik, lango. Hindi lang kapatid niya, presidente, asawa, anak. Bakit mga kababayan, tila din ng ating mga kasundaluhan, wala rin po silang kibo tungkol dito. Papayag na lang din po sila, pamunuan ng mga adik, nakakahiya, nakakatakot, nakakawalang moral, nakakawalang credibility ang ating pamunuan ngayon. Hindi na lahat, pero ang pamunuan lang po ang nagdidikta dyan. Sa tingin ko, marami po dyan ang ayaw na po dito sa ating presidenteng adik, mga kababayan. Ayon po yan kay Senator Amy, hindi naman po nating gawa-gawa yan. So, napatunayan naman po yan ni Senator Amy sa kanyang speech doon mismo lang live sa rally ng INC. Hindi naman po natin yan pinatunayan ng mare-marites lang. Diba? Si Senator Amy mismo ang sumigaw niyan. Ngayon, kung sasabihin nila na, oy, paninira lang yan ng Senator Amy sa kanyang kapatid. Paninira pala, bakit hindi nyo kasuhan? O, di ba? O, ngayon sasabihin niyo sa amin, paninira lang. Tapos ngayon, hindi nyo naman kasuhan. Di ba pagka may naninira sa administrasyon ito, kinakasuhan nyo kaagad? Bakit hindi nyo kasuhan sa Senator Amy? O, ano ba ibig sabihin yan? This is silence means yes? Di ba mga kababayan? So, ito na. Punta pa po tayo sa isa pa pong ipinanalo ni Tatay Digong. Ayan mga kababayan, sandali. Bimar, bakit pa naman sabing panalo sa Tatay Digong yan? Baguio courts sentences pressed to multiple life terms for rape of minor. Bimar, bakit sabi mong panalo ni Tatay Digong yan? Pare yan na nasintensyahan ng panggagahasa sa minor, triple ang kanyang sentensya. Basahin natin dito ang post ni A.B. Hugalbot, ang ating kaibigan ng vlogger ng taga Cebu. The Roman Catholic priesthood from drug addicts to rapists
On Thursday, December 18, Judge Modesto D. Bahol Jr. of Baguio City Regional Trial Court Branch 2 found Father Mark Batulni guilty beyond reasonable doubt of 3 counts of rape. The court sentenced Batulni to reclusion perpetua, which carries as a prison in term of 20 to 40 years for each count. 20 to 40 years for each count for raping a then 16 years old student scholar 3 times. At that time, the victim was staying in the Baguio Bishop's compound where the convict held a powerful administrative position. That's a total sentence of 120 years. Myra Mirese, mga kababayan. Ayan po si Father. Ha? At ayan naman po rin isang father na lango din po sa pinagbabawal ng droga, Addictos Benedictos, mga kababayan. Ito, ang hindi pa rin po natin makonfirma dahil wala pa po siyang nilalabas na hair follicle drug test si Father, mga kababayan. So, mirisi sa mga ito, na nagbabanal-banalan, santong kabayo, banal na aso pala ang pinaggagawa nitong mga ito. Rapist at addict na mga pare. Grabe, Tas ganyan ngayon. Ito namang isa, ito namang isang kongresista na ito, kongresuhan na ito, kunyari, tagapagtanggol ng mga bata, yung pala, tagapagpahamak pala, taga-recruit pala ng mga kabataan, mga kababayan, ito pong si Franz Castro para maging MPA at kumalaban sa ating pamahalaan. Ganyan po kahinayupak at katarantado ito pong mga taong ito. So yan po mga kababayan, ang ipinanalo po ni Tatay Digong. Ano pa po ang pinanalo ni Tatay Digong? Kaya nararapat na po siya makabalik. Ito pa isang balita mga kababayan, panoorin nyo. Medyo masilang po itong balitang ito. Medyo po tayo mga kababayan, lalo sa mga anak natin. At mayroon pong payo itong balitang ito, mga kababayan. Panoorin po natin. Ingat po sa pangangaroling, mga kapuso. Brutal ang sinapit ng isang 5 taong gulang na babae sa isa sa mga pinuntahan niyang bahay sa Santo Tomas sa Batangas. Nawala siya matapos mangaroling at patay ng natagpuan habang nakasilid sa isang sako. Positibo siyang ginahasa ayon sa pulisya. Nasa kote ang 2 suspect at pag-amin ng isa, nakita silang nagdodroga ng bata ng mangaroling sa kanilang bahay. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Nakita ng bata na nagdodroga itong 2 ito. Ngayon, hindi ba panalo si Tatay Digong? Panalo po si Tatay Digong. Bakit? Yan po ang kanyang kinalaban. Samantalang ngayon, ang ating presidente na mismo ang nangungunang adik. Kaya ngayon, talong-talo po ang mga mamamayan. Kita nyo ang pagkatalo ng mga mamamayan, pati yung musmus na bata, 5 years old. Hindi po yan kayang gawin ng isang matinong tao at hindi nakadroga. Ito yung sinasabi natin mga kababayan, ang ating pong Tatay Digong ay matino. Ito pong sinasabi natin mga kababayan kung bakit po tayo sumusuporta kay Tatay Digong kahit singkong duling. Wala tayong natanggap. Hindi tayo binayaran para magsuporta dito kay Tatay Digong. Pero bakit natin minamahal ang matandang ito? Dahil dito po mga kababayan, ito po ang dahilan kung bakit siya ngayon andyan sa animal na ICC na yan. Na wala namang karapatan at hindi nakatulong, hindi nasolve ang ganito mga problema. Nagiging emosyonal po tayo mga kababayan kasi yung tao na nagtanggol, siguro kung panahon pa ito ng Tatay Digong, walang batang magiging ganito. Mga kababayan, kalunos-lunos ang sinapit. Pasado alas 10 ng umaga nitong Biyernes nang makuha na ng CCTV ang 5 taong gulang na babae habang nangangaroling sa tapat ng isang bahay sa Santo Tomas, Batangas. Sa kuha naman, isa pang CCTV, makikitang pinapasok ang bata sa bahay ng isang lalaking nakapulang t-shirt. Kinabukasan, natagpuan ang 5 taong gulang na musmos na si Mary Ayabella Villamor na nakasilid sa sako. Wala ng buhay at ayon sa pulisya, positibong ginahasa. Binalikan din ng pulisya ang ipangkuha ng CCTV sa lugar. May isang kuha pa sa lalaki na kapula na nagpapasok sa bata sa bahay habang hawak ang isang bagong biling sako noong ding Biyernes.
Sa kuwang ito, pasado alas 12 ng hating gabi nitong Sabado, nahagip ang paggalaw ng mga halaman. Sinasabing ito ang punto kung kailan inihulog ang sako na naglalaman ng labi ng bata. Ito po ay nagsimula noong December 19 kung saan meron pong 5 taong gulang na batang babae na naiulat na nawawala. At noong December 20 nga po, kami po ay receive ng isang ulat sa pagkakadiscobre ng isang katawan ng isang batang babae kung saan ito na nga po yung napaulat na nawawala. Nitong Sabado rin, inaresto ang 22 anyos na lalaking nagpapasok sa bata. Gayon din ang 33 anyos na kasabot umano niya sa krimen. Pag-amin ng isang suspect, brutal ang paraan ng pagpatay sa bata na kanila raw ginahasa, inumpog at sinakal. Ano ba ginagawa mo sa loob ng bahay ng mga tayo na yun? Ano ginagawa mo? Gumagamit, sir. Ng... Pinagbabawal na gamot. Tapos, ano nangyayari? Dumating na po ang punto na doon na po sa taas yung bata, iba na po yung takbo ng utak po namin. Sino po nang gahasa doon sa 5-year-old? Kami pong dalawa. Papatay na po yung bata. Tapos po? Saka po yun, doon inumpisahan yung panggagasa. Ginahasa pa rin yung bata? Opo, sir. Kahit napatay na? Opo, sir. Di naman nagbigay ng pahayag ang isa pang suspect. Na-recover sa mga suspect ang ilang sachet ng shabu at drug paraphernalia. Nakuha rin ang tsinelas ng biktima na itinago sa likod ng dingding ng bahay. Sa mismong lugar na aking kinatatayuan, pumwesto ang 5 taong gulang na ating biktima na humarap dito sa gate na to para mangaroling. Ang hindi niya alam, ang 2 lalaking nasa loob ng bahay na ito ay meron na palang maitim na balak sa kanya. Napagplanuhan na po namin yun. Na ganito po ang gagawin. Hindi na po namin makakaya yung kuwan ng droga. Hindi po namin kaya ng kontrolin. Kumbaga po kami wala na po kami sa sarili. Hindi pa rin makapaniwala ang lolo ng biktima na wala na ang kanyang kinder 1 na apo. Mahal na mahal mong apo ay ganyan na sasapitin. Kaya hindi ko po masabi ang sakit na nararamdaman ko. Hindi po ako titigil hanggat hindi ko pa makukuha ang katarungan niya. Inihanda na po namin ang pag-file ng kasong rape with homicide at saka Republic Act 9165 dun po sa mga illegal drugs at illegal paraphernalia na nakuha natin sa mga suspect. 3 araw bago magpasko, may paalala ang PNP sa mga ngaroling. It's a tradition para sa para sa atin na magcaroling, no? Dahil nga Pasko. Pero babala lang in paalala doon sa mga magulang na huwag hayaan yung mga anak nila na sila lang yung magkakaroling. Kung hindi man masamahan ng magulang is kung merong mas nakakatandang kapatid itong mga batang ito para masiguro natin na mabantayan at matignan talaga natin na itong mga anak natin. Para sa GMA Integrated News. Saan na kaya sila dilema ngayon, mga kababayan? Itong mga hinayupak na Trillanes, saan ka na? Hulihin mo naman ito, Trillanes. Ipagtanggol nyo naman itong bata. O kaya yung mga adik, kurihin ninyo. Diyan, dali nyo sa ICC. Yung mga adik na yan, puntad dali nyo sa ICC, mga gago, sabihin ninyo, biktima na yan ng AGK. Dilema. Castro. O, yung adik, iksibol ninyo. ICC, ipagtanggol nyo yung adik. Gago. Diba? Kaya mga kababayan yung sinasabi natin. Kaya kahit kailan pumanaw man si Tatay Digong dyan sa ICC, makabalik man sa Pilipinas si Tatay Digong ng buhay o patay, wala kaming paki. Ang pakialam namin at hindi mawawala sa puso namin yung ginawang pagmalasakit ng isang Tatay Digong sa amin. Niligtas kami sa mga ganitong klaseng adik. Adik na pare.
Rapist na pare. Kita nyo ang slice nitong mga murderer, rapist. Iba na ang isip nila. Dahil ano? Dahil sa droga. Kaya magising-gising kayo, mga otoridad, mga pulis, mga kasundaluhan, mga sir. Si Senator Amy mismong may sabi, adik po ang ating Pangulo. Wala man lang kayong iniisip na dapat yung gawin. Di ba nanumpa din kayo dyan? Di ba mayroon din pulis na na-addict din na nahuli ninyo? Bakit ninyo hinuli? Kasi masama yun, di ba? Bawal yun, di ba? Bakit itong presidente ayaw niyong aantayin niyo pa ba na mangyari itong manggahasa? Nasa inyo yan. Bago kayo umaksyon. Saka pa lang kayo aksyon kung kailan may nangyaring masama. Ha? Asaan na yung mga plastikada? Ang mga ugali, kunwari nagmamalasakit kayo, katulad ni Castro. Kunwari nagmamalasakit, nililigtas daw mga kabataan. Gago, nilalagay mo sa kapahamakan ang mga kabataan. Pader, nasaan na? Nasaan na, Pader? Ito yung mga kaanuhan mo, Pader. Kasama mo mga adik, Pader. O, anong anuhin mo dito? Dali mo rin, Pader, sa ICC, Pader. Isama mo rin, Pader. Doon sa sasampo mo ng kaso kay Bay Pinday. Pader. Kasama mo ito, Pader. Mga adik eh. Di ba? Hindi daw sila makagawa ng ganong masama. Kundi, na iba na daw utak nila, Pader eh. Ikaw ba, Pader? Nasa tama pa ba utak mo, Pader? Ha? Ikaw naman, Pader. Kasamaan mo itong mga aripis, Pader, punta kayo sa ICC, Pader. Kasi wala, hinatulang kayo dito sa Pilipinas, Pader. Doon kayo sa ICC. Dahil doon sa ICC, kayo kakampihan, Pader. Ito ba ang gusto ninyo? Ha? O ito, mga kababayan, ang pinakamatinding panalo ng PRRD. At antay na lang natin, sa malaot sa madali, uuwi na si Tatay Digong. Elected officials, including 6 judges, have been designated for sanctions by the United States, alongside with terrorists and drug traffickers. Their personal and family lives are being unsettled, and their ability to conduct financial transactions disrupted, also in the territories of state parties, including in Europe. So we knew immediately our credit cards would be cancelled, that there would be some difficulties with banking in some banks, that there may be a measure of overcompliance with some banks, and that our children, for instance, and our spouses would not be able to travel to the US. The United States will provide no support and recognition to the International Criminal Court. As far as America is concerned, the ICC has no jurisdiction, no legitimacy, and no authority. The ICC claims near universal jurisdiction over the citizens of every country, violating all principles of justice, fairness, and due process. We will never surrender America's sovereignty to an unelected, unaccountable global bureaucracy. Yan, mga kababayan. Maliwanag po ito dito ang sinasabi ni President Trump. Hindi po namin isusurrender ang aming sovereignty. Kasi siguro si Trump hindi po adik. Dahil una, hindi po sila kaparte or hindi po sila sakop ng ICC. Wala pong jurisdiction ng ICC sa kanilang bansa. At hindi po adik si Trump, kaya hindi po siya nag-surrender sa ICC. Gets nyo, mga kababayan? Now, sa ating bansa, bakit nag-surrender o sinurinder si Tatay Digong? At ito pa ngayon gusto pa nilang gawan, pati pa si Senator Bato. Bakit isinusurrender ngayon si Tatay Digong at si Senator Bato nitong ating bansa, nitong ating presidente? Bakit, mga kababayan? Si Trump, ang rason niya, dahil ayaw niyang isurrender ang sovereignty at walang jurisdiction ang ICC sa kanila. Sa bansa natin,
walang jurisdiction at naipagtatanggol ba ang sovereignty ng Pilipinas ni Marcos Jr.? At bakit sinusurinder ni Marcos Jr.? Parehas ba sila ng iniinom na gamot ni President Trump? Kayo nang sumagot, mga kababayan. Kung parehas ba sila ng kinakain, parehas ba sila ng ginagawa sa buhay, parehas ba sila ng habit ni Trump? Dahil as far as I concern, ang Pilipinas at ang Amerika, bagamat hindi magkasinlaking bansa, hindi magkasing powerful, pero parehas po tayo. Wala pong jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Ngunit, parehas man tayong walang jurisdiction, hindi parehas ang ating mga aksyon. Yung Amerika, ayaw lumuhod sa ICC. Samantalang ang Pilipinas, hindi lang lumuhod, sip-sip buto pa sa ICC. Masaklap na katotohanan, mga kababayan. Pero, ganun pa man, lagi po ang katotohanan mananaig at mananaig, mga kababayan. Lagi po yan mananalo at mananalo. Tandaan po natin, ang masama ay hindi po magbubunga ng mabuti. Gayon man din, ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Kung sabihin ninyo, mga kababayan, masama ang ginagawa ni Tatay Digong sa kanyang war on drugs, adi, hindi yun magbubunga ng kabutihan. Pero as far as your concern, as far as my concern, malaki-laki na rin ang naging mabuting niresulta ng war on drugs ni Tatay Digong. Aminin man natin sa hindi, maraming mga barangay, maraming mga lugar ang pansamantalang tumahimik at nawala yung mga illegal na gawain ng droga na yan. Lalo na yan, mga rapist, biruin mo, 5 years old. Si father, biruin mo, tagapag-alaga ka ng ano? Biruin mo, nangangalaga ka ng moralidad. Adik ka. Biruin mo, nirip mo, yung inaalagaan mo, pinamumunuan mo. Kung hindi ka adik, kung hindi ka kung nasa tamang katinuan ka, hindi mo magagawa yan. Hindi mo magagawa yan. Kaya nagawa yan dahil sa illegal na droga, mga kababayan. So, eto na, mga kababayan. Lipat na tayo sa ibang ano. Antay na lang po natin si Tatay Digong sa malaot sa madali. Sa tindi po ng pressure ngayon na nagagawa sa ICC at sa kaliwat kanan po ng mga resulta ngayon dito sa bansa natin, sa mga nangyayari sa ating bansa, ay malamang sa malamang, mga kababayan, si Tatay Digong ay parating na po sa Pilipinas. At tingnan po muna natin ito, mga kababayan. May mga bago po kasing natuklasan or maglilink dito na mukhang pinatay or minarder po itong si Yossi Cabral. Hindi po siya talaga aksidente. Panoorin niyo po ito, mga kababayan, yung video. May na-recover na ebidensya sa hotel room na tinuluyan ni dating Undersecretary Catalina Cabral kaugnay ng kanyang pagkamatay ayon sa NBI. Sinusuri na rin nila ang selfie ng kanyang driver at ang viral dashcam kung saan nahagip siya habang nasa gilid ng bangin. Nakatutok live si Chino Gaston. Chino! Emil, patuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng NBI sa pagkamatay ni DPWH Undersecretary Catalina Cabral matapos nga makakalap ng search warrant ng ahensya para mangalap ng ebidensya sa loob ng hotel room sa Baguio City kung saan huli itong nag-check-in. Sa paghahalughog ng NBI sa kwarto sa hotel na tinuluyan ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, mga personal na gamit at ilang dokumento ang kanilang nakita. Ayaw pa sabihin ng NBI kung gaano katimbang ang ebidensyang kanilang nakalap, pero may kaugnayan daw ito sa investigasyon tungkol sa kanyang pagkamatay. May ilang pirasong dokumento that are subject to verification, pero sabi ko nga, because we are at the discretion of the court now kung paano i-dispose yan, kung ano pong disposition dyan. Kaya naman po i-return muna natin ang search warrant. And eventually, after the return of the search warrant, we will be able to learn from the court kung anong dapat gawin doon sa mga seized items. Well, I couldn't say right now
kung kasama yan o related yan. Pero ang masasabi ko lang po, mayroong kahit papaano is relation doon sa ating iniimbestigahan na kaso. We did not get any suicide note. Nauna nang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na batay sa investigasyon ay walang foul play sa pagkamatay ni Cabral. The pieces of evidence that were gathered shows that there is a suicide. Pero hindi pa natin masabi. Let the investigators makumpleto yung kanyang investigation, no? Comparing every pieces of evidence, every statement, and every footages. Kasama sa sinusuri ng NBI ang viral na selfie picture ng driver na si Ricardo Hernandez na nauna nang kinumpirma ni Remulla bilang authentic. Pati ang viral dashcam footage na nagpapakita anila kay Cabral na nakaupo sa concrete barrier sa Cannon Road malapit sa lugar kung saan natagpuan ang kanyang bangkay. It's very material in the sense that if it's a genuine footage, tapos dun mismo sa location na yon nakita si Jose Cabral, yung kanyang bangkay, it would actually prove among others that she's really there. And apart from that, there will be a stronger support now to the statement of the driver, Rick Hernandez, na talagang nandoon siya at iniwan siya doon. Nais ding masuri ng NBI ang natagpuang cellphone sa loob ng kotse ni Cabral. Pero kailangan daw ng hiwalay na warrant mula sa korte para masuri. Posibleng isailalim din sa polygraph test ng NBI investigators ang driver sakaling hindi sila kumbinsido sa mga pahayag nito. Nag-issue ng Subpoena Duces Tecum ang ombudsman at inuutusan ng DPWH para isumite ang lahat ng computer at electronic devices na inisyo kay Cabral. Isa sa ilalim daw ang mga ito sa forensic examination para malaman kung may mga data na binago, binura o pinakialaman mula nang pumutok ang issue ukol sa mga manumalyang flood control project. Handa naman daw ibigay ng DPWH sa ombudsman ang mga hinihingi nito, maging lahat ng dokumento, records at files na nasa opisina ni dating Undersecretary Cabral. Lahat ng anggulo sa pagkamatay ni Jose Cabral ay titingnan ng NBI kasama na ang haka-haka ng ilan sa posibilidad na pineke lamang ang kanyang pagkamatay. Bagay na nangyari na raw sa ibang kaso, bagamat kalaunay nahuli rin ng NBI ang sospek. Emil. Maraming Yan mga kabayan, tungkol dyan sa piniki ang kanyang pagkamatay. Mayroon na po kasi mga ganitong nangyayari noon di ba? Mayroon na tayo napanood na yung isang babae, yung ano ba yung pangalan na yun? Basta babae, nito lang, di ba? Piniki mga kababayan. At ito nga, speaking ng babae, puro babae ito si Cabral babae. At yung nagpike ng kanyang pagkamatayan ay babae rin yun. No? At ito naman din ngayon, babae rin ito ngayon mga kababayan na nagpapatunay na mayroon na pong mga nangyayari. Panoorin ninyo. Si judge ako Mag-isa lang akong RTC judge dito sa korte ito. Maski pwede mong manufacture sa Pilipinas. Minsan, binigyan pa nga ako ng death certificate ng kusado. Pagkatapos, pinahuli ko, huling-huli, buhay na buhay. Ganon, ang ating korte dito. Huwag na kong padara ng kalukuhan ninyo dahil alam na. Sigurado ako. Yan mga kababayan. Ito po si Senator Miriam Santiago. Pinadalhan din siya ng certificate, death certificate ng isang akusado na nagpapatunay na patay na siya. Yun pala mga kababayan ay buhay, di ba? So marami na po mga ganito, pinipiki po ang kanilang pagkamatay upang makatakas po sa matinding pananagutan na nagawa po nilang kasalanan. So ito, hindi na po bago, kaya yung lahat ng anggulo dito ay dapat pong tingnan. Kaya nakapagtataka naman itong asawa ni Cabral, mismo ay mukhang para bagang lahat ito baliwala sa kanya. Masyado siyang napakabilis lang niyang maniwala ng lahat. Pero sir, pasensya ka na kasi ang asawa mo ay hindi naman po ordinaryong tao, ordinaryong babae, kundi siya po ay mayroon pong matindi po ngayong kinasasangkutan na mga issue sa bayan na kailangan pong malinaw muna bago po siya. Baka mamaya, biglang mabalitaan na lang natin, nakakremate na, Yun ang masakit, yun ang mahirap kasi mukhang talagang may mga sabwatan na dito at mukhang maplanado na kung ano talaga ang exit nila. Di ba? Paano sila lalabas dito mga kababayan. Ngunit ito, speaking dyan, kung ano man ang inyong sabihin, meron pong napaghabilinan, ito pong si Cabral, kung sakasakali siya mapatay, pumanaw, ay ilalabas po ang kanyang mga lihim ng isang taong ito mga kababayan. Panoorin natin ang bidyong ito.
sisiguraduhin ko na balang araw lalabas ito kasi kaya po isa sa mga dahilan na hindi ito inilabas ngayon ay nakakatakot para sa seguridad ng mga maglalabas na ilabas ito. Pero kung pumanaw na ako, nagbigay po ako ng instruction na ilabas yung buong Cabral files. Yung listahan po na nakuha mula kay Undersecretary Cabral, mailalabas na ba ito? May isa sa publiko na po ba ito, Congressman? Actually, ang DPWH ay nagbigay din ng announcement kaninang hapon na ibinigay na nila ito sa Ombudsman. At least may progress. Sana isa sa publiko na rin po nila. At hihintayin lang natin po na magbigay sila ng official na pahayag. Pero unti-unti may mga nilalabas na rin na po tayo na mga insertions ng iba nating mga kasamahan sa Kongreso. Opo, meron po kayong inihain na resolusyon na imbestigahan din po itong pagkamatay ni Undersecretary Cabral. Sakaling pahintulutan ito, maaari din bang ilabas yun doon sa mismong pagdinig? Tama po, kasi gusto man natin na ilabas kaagad ang ating mga files. Unang-una, mas maganda kung opisyal at kumpleto at may paliwanag ang pagsasapubliko nito. Kaya kung kasama ang DPWH, mas maganda para hindi na rin questionin ng iba ang ilalabas natin. At kung nasa Kongreso, mas maganda pa. At ang alam kong gustong malaman ng marami ay ano ba ang laman nito. Ang expectation naman ng lahat ay tama na halos lahat po ng mga mataas na opisyal sa gobyerno ay may mga DPWH insertions. Opo. Pag sinabi po nating insertions, itong mga proponent ba nito ay automatic may nagawang kasalanan, Kong? Hindi po. At ang ibang mga veterano ay ipinagmamalaki nila ang kanilang mga insertions dahil maganda naman ang mga nagresultang mga proyekto dito. Pero may ilang mga insertions na hindi man lang alam ng mga komunidad na ang mga proponent ang nag-insert at pati yung mga proyekto hindi nga alam na may ginagawa ang komunidad. At minsan, ang mga proponent ay may kaugnayan din sa mga contractor na gumagawa ng mga proyektong ito. Kaya kapag may itinatago, ang suspicion ay may masama. Opo. At kung hindi natin itinatago, mas maganda, yan po ay patunay na walang masama. Opo. Doon po sa listahan po, sir, meron po ba kayong rough estimate muna kung ilan nga yung nasa listahan na may insertions at listahan po ng mga proponents at maaari nyo bang maibahagi kung ilang ang percentage dito na tingin po ninyo ay merong anomalya? Sa DPWH 2025 National Expenditure Program, meron 721 billion pesos of projects at bawat isa ay may proponent ayon sa listahan ng DPWH. Sa 721B na ito, 401 billion ay proponent ang district congressman. Ito po ang tinatawagang allocable. At yung lampas dito na 320 billion ang outside allocable na iba-iba ang mga proponent. Kasama po dito ang tinatawagang leadership fund. At meron din pong mga ibang code names na ayon sa aking research ay mga pinaparte-parte sa mga kontraktor. Ang ibang mga proponent din naman ay mga secretary at undersecretary ng mga ahensya na hindi DPWH. Kaya ang lumalabas, basta ikaw po ay mataas na opisyal sa gobyerno, pwede kang umirit ng flood control project insertion. Opo. Sir, linawin ko lang, yung daan-daang mga allocables, yung mga insertions na sinasabi po, meron po ba kayong maibahagi na estimate kung ilang porsyento rito po yung possible may anomalya? Ang sinabi ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, almost 100% of bids in DPWH are rigged. Kaya ang masasabi ko, nasa mataas na pressure din po ng mga proyekto na may anomalya. At talagang bihira lang ang tunay na bidding sa DPWH. Ang question lang kung yung proponent ay may kinalaman dito dahil maaari naman na ituro lang sa mga district engineering offices ang mga anomalya. Kung makikita natin na ang mga proponent pala ay sila mismo may-ari ng kontraktor o malapit sa mga kontraktor,
yun po ay posibilidad na may anomalya. Pero kailangan ito pa ng further investigation. Ang listahang ito ay hindi conclusive, pero ito po ay matulunging na simula, kaya mabuti na isa publiko para pwedeng simula ng mga investigasyon. Opo. Congressman, itong listahan po ni Yusek Cabral ay for 2025 na budget natin? Meron po siyang listahan taon-taon. Yung pinakamarami kong detalye ay tungkol sa 2025 budget kasi yun po ang mismong hiningi ko, pero meron din po akong mga nakitang iba pang mga taon. Opo. Siya lang ba ang merong ganitong klase ng listahan and na-confirm nyo rin po ba na sa iba pang mga undersecretary ay meron din ganitong listahan, Kong? Si Yusek Cabral po kasi yung gumagawa ng budget sa planning services ng DPWH at ang kanyang staff ay baka may mga kopya din ng mga files na ito at may mga handwritten instructions din naman sa kanyang mga files na galing kay SMB ang endorsement. Si SMB po ay si Secretary Manny Bonoan kaya hindi naman lang po siya mag-isa na gumagawa nito. Pero ang nakakapanghinayang nga ay hindi natin nabigyan siya ng pagkakataon na maging witness at ipaliwanag ito nung siya po ay buhay. At ito po ay sana maging lesson din na we take advantage sana of the DPWH officials to be witnesses dahil sila po ang makakaturo ng mga mas malaki pang isda sa mga investigasyon na ito. Opo, nabanggit niyo po na sa Kongreso at sa executive kabilang po dun sa mga sangkot and private, no? Pero karamihan po ba dito sa mga opisyal na ito ay incumbent po? Opo, kasi kung hindi ka incumbent, wala ka namang connection para makakuha ng mga DPWH insertion. Opo. Sir, doon sa nabanggit nyo po na from sa executive outside ng DPWH, lahat po ba ng executive ng mga agency po ay, lalo na yung mga secretary or undersecretary, ay humiling ng sa patungkol sa flood control kahit hindi angkop doon sa kanilang ahensya? Opo, at yun po yung surprising na walang kinalaman sa DPWH at sila ang nakasulat na nag-identify ng mga flood control projects. Bago lang si partner MJ, doon naman ako sa private individuals. Mga anong klase pong mga tao ito, congressman, itong mga pribadong individual? At flood control lang po ba or meron pang ibang infra projects yung kanilang hiniling or sila yung naging proponent? At marami-rami din po ba sila? Yung mga private individuals ay mostly mga contractor. Pero meron din mga ni-research ko na hindi naman contractor, parang mga kaibigan lang. Kaya parang yung mga insertion parang binibigyan lang sa mga kaibigan. Parang premyo siguro dahil sa suporta sa election. Opo, Kong, good evening. Si MJ po ito. Sir, gusto lang ma-establish yung lahat ng files na nabigay po sa inyo ni Yusek Cabral. Paano napunta, sir, sa inyong mga kamay? Mabuti pong tanong. Ako po ay nung bagong halal pa lang sa Mayo, nagtatanong na sa DPWH bakit ang budget ng Batangas na malaking probinsya ay mas maliit kaysa sa budget ng mga mas maliliit naman na mga probinsya. At ang aking first meeting sa office ni Yusek Cabral ay nasa June 11 at nagbigay siya sa akin ng mga paliwanag pero ang lumalabas ay talagang ayon sa mga favored districts talaga ang alokasyon ng budget. At nagsulat po ako August 11 asking for the complete files and numbers. And then nung na-appoint si Secretary Vince Dizon September 1, nakita ko ang oportunidad na sumubok muli na makakuha ng mga files. Nag-set ako ng meeting sa kanyang opisina through Director Alex Bote. At nung nandun na po ako sa opisina ni Yusek Cabral, tinawagan niya si Sec Vince at tinawagan din naman ni Sec Vince muli si Yusek Cabral. At nakiusap po ako dahil sinasabi naman ng DPWH na ang gusto nila ay transparency. Pumayag si Sec Vince na ibigay ang mga files sa akin in the interest of transparency. At mabuti na nakuha ko kasi akala ko kahit hindi ko kunin, ibibigay naman ng DPWH sa ICI at Ombudsman. Pero nung pumisita ako sa ICI November 18, sinabi nila never nila nakita ang mga ipinakita ko sa kanila noon. Ganon din po sa Ombudsman nung bumisita sila sa aking opisina ng November 28. At ang
lumalabas po ay ngayon lang nung nire-raise natin ang existence ng files na ito ay talagang nape-pressure ang DPWH na ibahagi itong mga files kahit sa mga ibang ahensya ng gobyerno. Opo, Kong, gaano kalaki itong Cabral files? Ilang gig? Mga 17,000 plus rows ang mga projects sa 2025 National Expenditure Program at may iba pang mga tabs. Hindi ko po na analyze actually yung buong file pa. At tama ka po, kailangan mo ng mabilis na computer para ma-process po lahat ng data. Opo, pero sir, based po doon sa mga na-examine po ninyo na mga bahagi ng Cabral files, gaano ka-crucial ito, sir? Will it cost the administration more of its political capital? I think yung maganda dito, imposible siyang inimbento lang. Kasi napakadaming impormasyon na sa sarili kong distrito na confirm ako, may mga nakalagay dito, ang district congressman na predecessor ko ang nag-insert, tama. Meron mga ipinasok daw ni Congressman Edwin Garjola, tama. At meron daw mga ipinasok ng iba pang mga kontraktor o parking ng leadership fund at tama din po ayon sa aking kaalaman sa aking distrito. At kung tama siya sa aking distrito, siguro ganoon din po sa ibang mga distrito. Kaya ito po ay hindi naman conclusive pero magbibigay ng basehan for further investigation na hindi lang imbento itong perception na marami sa gobyerno ay may mga insertion sa DPWH budget at siguro magiging basehan na talagang seryosohin natin ang mga aligasyon ng mga DPWH insertions beyond just congressmen and senators. Opo, sa series of video ni former colleague po ninyo, Zaldico, sinabi niya, dinamit niya ang pangalan ni Presidente at ng unang ginang Liza Araneta Marcos. Sa mga files, sir, na inyo pong as far as ng mga files po na inyo nakita sa Cabral files, masasabi ba na alam ng Malacanang itong nangyayaring galawan sa pambansang pondo, Congressman? Actually, if I may share, sir, kaya ang move ko ay hilingin kay Secretary Vince at sa DPWH na isa publiko ang mga files na ito kung wala naman po silang itinatago. Kaya ang sagot po sa inyong tanong, tignan po natin kung isa sa publiko po nila ang mga files na ito. Opo, parang abangan ang susunod na kabanata, Kong. Pero Kong, yung nabanggit po niyo kanina si SMB, Secretary Manuel Bonoan, based din po sa mga files na niyo pong nakita, masasabi niyo po ba na malaking kinalaman talaga o malaking impormasyon ang may babahagi ng dating kalihim ng DPWH kung siya magsasalita sa issue na ito? Siyempre dahil siya po ang dating head ng agency na ito, pero ang actually binanggit sa akin ni ICI Commissioner Rogelio Singson, sa tingin niya mas malaming alam si Yusek Cabral kaysa kay Secretary Bonoan. Kaya nakakalungkot na hindi si Yusek Cabral ginawang state witness at binigyan nga ng pagkakataon na ipaliwanag ang mga files na ito. Pero I guess next to her is Secretary Bonoan. And I hope lang po that he will be protected and sana hindi po magkakaroon ng iba pang mga trahedya sa mga dating opisyal ng DPWH. Kaya din sir, nakakatakot na sumagot sa inyong mga tanong kung sino ang mga matataas na opisyal sa mga listahang ito kasi syempre iniisip din natin ang ating seguridad. Pero ang I think speculation ng publiko ay well-founded kasi kung wala naman po ang mga matataas na opisyal sa mga budget insertions, bakit po talagang itinatago ang mga insertions na ito? Sir, grabe mga kababayan, ano? So lumalabas dito na ito po pong ibang mga opisyal, matataas na opisyal ng DPWH, no? At iba pong mga opisyal ng gobyerno natin nasa sa panganib din ng kanilang buhay, no? Maaari ding sapitin nila ang nangyari po dito kay Cabral. Na ngayon nga po mga kababayan ay samut-sari na po ang mga lumalabas na espekulasyon, ano ho? Dahil pinagdududahan po talaga ang kanyang pagkamatay mga kababayan, ano ho? Mayroon po kasi tayong nakita rin po mga kababayan na mga picture or mga larawan na nagsasabi pong ganito. Kaya kailangan po natin medyo maging mapanuri po natin, magsuri po tayo mga kababayan dahil tingnan niyo po itong
picture na ito, itong larawan na ito mga kababayan na nakita po natin online, no? Ito po ang picture na ito, nag-trending po ito, di ba? Itong picture na ito. At marami po ang naglabas dito mga kababayan. At saka itong kanyang Crocs na chinilas, no? Pink na Crocs mga kababayan. Pero ayon po dito sa picture na ito mismo na naka-pink din ng kanyang t-shirt, ay mukhang black na chinilas naman po ang suot niya mga kababayan. Hindi ko alam kung nakikita nyo dyan, no? Nakikita naman, di ba? Yan, oh, yun sa baba may arrow. Tingnan nyo po sa ibang mga post. Yan po ay black na chinilas po. Ganito pong chinilas. Pero ang pinakita po doon sa na-recover nila ay pink na Crocs. So, alam nyo, nagiging talamak po itong mga Rimulya, mga kababayan. Natatandaan nyo po ito si Rimulya. Yung, hindi ito si John Vic, yung si Buyeng. Doon sa noon sa may Bilibid, may mga pinakita siya mga buto na supposed to be yun daw yung buto na ni Kataruha, yung preso na tumakas, di ba? Yung pala mga kababayan, nang sinuri na po ito ay buto lang po ito ng mga manok, chicken joy pala. Tapos doon naman din sa pangalan nito, doon naman din sa Tagaytay mga kababayan, tama ba? Sa lake, no? Mga buto pala ng mga bulalo, hindi naman po tao yung sinasabi ni umano. Rimulya din po yun. This time naman, ito naman si John Vic Rimulya naman din kapatid, no? Ito naman ngayon ang issue tungkol dito kay Cabral, no? Kita nyo mga kababayan, chinilas, black ang suot nitong naka-pink na sinasabing si Cabral bago pa siya, no? Itong umaga, kuha ito sa kanila. Samantalang, ang nakuha po nung bangkay ay mayroong pink naman na Crocs ang suot or ang kanilang pinakitang picture mga kababayan. Kumakalat po ito trending na po ito mga kababayan. So talagang talagang ito. Dapat ito bantayan mga kababayan. Sabi nga rito, isa pang patunay na hindi si Yusek Cabral ang nahulog sa bangin, huwag niyong sabihin na nagpalit ng chinilas. Dahil sa interview ng asawa niya, mahalata mo na negative talaga. Kasi, aywan ko mga kababayan, yung asawa niya kasi, no? Hindi naman sa sa asawa niya, pero isang diretsa lang talaga, basta aksidente lang, yun lang. Wala na siyang ibang pinaniniwalaang option wala man lang siyang care na, uy, teka, sandali, dahil nga ang aking asawa ay controversial ngayon, baka naman mayroon sa kanyang nagsadya, di ba, na naghulog sa kanya dyan. Wala man lang ganun, di ba? Yun ang mga kababayan kung mahal niya ang asawa niya. Pero kung hindi niya mahal siguro asawa niya, hindi natin alam, di ba? Kasi kung talagang mahal na mahal mo, pagmamalasakit mo yan. Iisipin mo rin yung maaaring posibilidad na iba pa, di ba? Ewan ko kung ganun niya. Ewan ko, basta ang hirap kasi pag komentaryo sa personal na ng mga bagay-bagay mga kababayan Pero dito kasi, may mga naglalabas ng mga picture. At syempre ngayon, sa tindi po ng teknolohiya ngayon, hindi rin natin alam kung gaano ba ka-authentic ito. Kung pwedeng pinalitan din itong picture dito sa paa, no? Pero unless mga kababayan, ito po mga kumakalat, ay sana makita rin itong kung mayroon mang nakitang ganitong tsinelas, sana nakita rin itong sanang tsinelas na ito doon. Di ba? Imposible naman, pinalitan ito, inedit ito, at pinasuot ng iba. Kayo na bahala mga kababayan dyan ng musga, no? At nagbibigay ng minimum 150 million peso per congressman. Actually, kanina lang sa Kongreso, sinasabi ko na huwag na nating itago. Alam naman nating lahat na nagsasubmit tayo ng mga listahan. Ayon din sa mga request ng aming mga barangays. Pero ayaw aminin ng ibang mga congressman na may 150 million pesos tayo per year na minimum submission to DPWH. Baka kasi may iilan na hindi maganda naman ang mga ipinapasok sa kanilang 150 million. Pero kung wala naman tayong itinatago, dapat nating ipagmalaki saan natin ipinasok itong 150 million. Pero sa mga pangyayari pong ito, Kong, no, sa kabuuan po, meron po ba kayong nakikita or needed pa ba na may isang batas ukol nga po dito sa pagbabudget po natin or ipapanukalang batas or meron ng existing na batas o talagang i-separate na lang po ng tuluyan para maiwasan? Kasi nababahira na po ng masamang imahe, lalo na po sa Kongreso po, Kong, no? Sad to say. Pero kumbaga,
lagi kasing nababanggit na sila yung mga pasimuno nito, sila talaga yung nagba-back up niyan. Why not na talagang trabaho lang ng mga nasa Kongreso ay magpanday lang po ng batas at hayaan na lang po yung executive ang talagang manguna dyan sa tulong na rin ng mga mayors para lubos na kumbaga yung trabaho din nila at maiwasan na po ito kung kakayanin ba or still mahahanapan pa rin yan ng butas po. I agree na dapat yung mga LGUs maging mas involved sa mga. Opo, Kong, si MJ po ulit. Sir, yung 2026 budget, marami po nagsasabi na dahil booking na ang flood control, yung item na yan, lumipat daw po doon sa farm to market roads at sa MAIP. Anong masasabi niyo doon, Kong, bilang isa po sa member ng 20th Congress? Tama po, yung 255 billion pesos ng flood control nilipat sa una yung pagbayad ng inilipat mula sa PhilHealth. Pangalawa, ang dagdag na 16 billion sa farm to market road, ang 50 billion sa MAIP at iba pang ayuda. At malaki pa rin po ang natitira sa asphalt overlay na nabanggit ko na din po noon ay kasing overpriced at kasing prone to corruption as flood control. At hindi nga napapansin dahil kung manipis ang asfalto, ang solusyon, ulit-ulitin na lang ang pagka-asphalting ng mga daan. Kaya masasabi natin na hindi pa nagbago ang DPWH at ang nakikita ko nga talagang solusyon para wakasan ang corruption sa DPWH ay i-abolish na lang ang DPWH at ang mga LGU ang gumawa ng mga maliliit na mga proyekto at baka yung mga foreign assisted projects na lang ang mode of implementation para sa mga malalaking mga proyekto. Kasi meron naman mga malalaking project ang DPWH na ang mga contractor ay foreign at ganoon din po ang funding. At noon, malaking porsyento ng DPWH budget ay itong mga major national projects na tunay na nag-boost sa ating ekonomiya. Pero in the past few years, mas lumaki ang porsyento ng mga maliliit na district implemented projects. At actually ito po ang isang payo na ibinigay sa akin ng mga dating opisyal ng gobyerno na dapat nating ibalik ang previous ratio na i-focus ng DPWH yung mga malalaking infrastructure projects kaysa sa yung mga congressman-initiated projects. Kong, yung enrolled bill po ba, nabasa nyo na po for 2026? Ayan mga kabayan, dito muna natin pansamantalang tatapusin pero kasama nito sa interview nitong ng SMNI ni Sir Agmar at ni Sir MJ ay nabanggit nga po dito si Ridon. Parehas lang kasi mga bobo yung mga kabayan No? Yung itong Bicol Saro mga kababayan kasama rin pala ito na mayroon din mga matitinding anomalya diyan mga kababayan, insertion din. At kaya pala napakaingay din ito. Alam nyo sa totoo lang talaga mga kababayan, same na same lang din sila Same na same lang lahat ang mga ito no. Lahat sila. Katulad nga nitong si Akop, 'di ba mga kababayan? Hindi naman po natin sa inano dahil patay na no. Pero napakarami po ng kanyang mga kasamahan, halos lahat sila ay talagang puring-puri si Akop. Pero sa kabilang banda naman ay umaani po si Akop ng pagtuya ng ating mga kababayan. So lahat po pinagtatawanan. Sabi pa nga ni Abante, kunting respeto naman sa namatay na si Akop. So ang mga comment nga naman ng iba, kung gusto nyong respeto, dapat nagrespeto din kayo. Parang ganun ba mga kababayan? So lahat ito kasi sila talagang nakikita natin, talamak po talaga ang kanilang ginawang korupsyon. Nagsama-sama po sila rito sa pamumuno po ni Martin Romualdez. At ito na nga po ngayon ang resulta. Katakot-takot po na korupsyon at nawawalang pera sa kaban ng bayan. So ayan po mga kababayan ang ating nagawang reaction video. Kung ano pong inyong masasabi, sa tingin nyo ba, dapat na si Tatay Digong makabalik dito sa bansa at makabalik na ang pamumuno ng Duterte para maubos na po itong mga tao, magbago na po itong mga adik at wala na pong mabiktima na katulad po nitong mga bata, 5 years old,
at isang nagtatrabaho sa kumbento na menor de edad, gagasain ng pare at pare ng mga adik. Kung gusto niyo po yan mga kababayan na magpatuloy, abay, patuloy niyo pong ikulong at huwag niyo pong bigyan ng kapangyarihan ang mga Duterte. Pero kung gusto niyo po na magkaroon ng disiplina, mapayapa ang ating bansa at laban dito sa mga impiing terorista at mga adik at mga kurakot, ang mga Duterte po ay balik natin sa pwesto. Maraming salamat mga kababayan. Kung anong inyong komentaryo at opinion, paki-comment nyo po dyan sa baba. Kilagay na po yung lugar kung taga saan kayo na mapusuan po natin. Pilipinas, as always. Bye-bye!